Matagal nang pinapanood ang Bluey, pero marami pa ring hindi napapansing detalye ng mga tagahanga. Narito ang ilan sa mga ito. Kung napanood mo na ang mga naunang Bluey video namin, siguro natatandaan mo kung paano. May mga karakter tulad ni Sox, nanay ni Mackenzie, at Brandy na nagbago ang disenyo sa pagdaan ng panahon. Pero kamakailan lang, napansin namin ang isa pang karakter na tila nagbago ang disenyo, at sa pagkakataong ito, si Bandit mismo yon. Kung titingnan natin ang larawan ni Batang Bandit, makikita natin na itim ang dulo ng kanyang buntot. Pero kapag tiningnan natin si Bandit sa kasalukuyang panahon, iba na ang itsura ng kanyang buntot. Ngayon, ang dulo ng kanyang buntot ay may karaniwang asul na balahibo, habang ang itim na balahibo ay nasa mas mababang bahagi ng kanyang buntot. Maliit lang itong detalye, pero kapag napansin mo na, mahirap na itong hindi mapansin. May sariling YouTube channel si Muffin. Sa mini-sode na Muffin Unboxing, nagvi-video siya at nire-review ang laruan na dump truck, parang tunay na YouTuber. Hindi ito nabanggit sa palabas, kaya posibleng si Muffin ay lihim na pinakamalaking influencer sa Bluey Universe. Ang susunod na detalye ay interesante sa episode na Zoo. Sa unang eksena, si Bandit ay nakahiga sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. At kung titingnan natin ang harapang pahina ng dyaryo, may larawan ng isang aso na naglalaro ng soccer. Walang masyadong kakaiba. Pero sa episode ni Sean, makikita nating parehong dyaryo ang binabasa ni Bandit. Heto ang nakakatuwa. Magkahiwalay ng ilang episode ang dalawang eksenang ito. Zoo ay episode 35 ng season 1 at Sean ay episode 50. May dalawang paliwanag dito. Una, nagpapanggap lang si Bandit na abala siya para walang istorbo. Pangalawa, maaaring nagkamali lang ng kaunti ang mga animator. Pag-usapan natin ang interesting na bagay. Si Cornelius, tatay ni Winton, posibleng sikat na movie star sa Bluey Universe. Nakakabaliw, di ba? May malaking pahiwatig ang palabas tungkol dito. Sa movies, makikita natin ang isang malaking movie poster sa likuran. At doon mismo sa poster ay may bulldog detective na kamukhang-kamukha ni Cornelius. Parehong muka, parehong katawan, lahat pareho. Ang tanging pagkakaiba lang ay yung parang pekeng bigote na nakakabit sa kanyang ilong. Kaya, ano nga ba ang nangyayari dito? Palihim bang bida si Cornelius sa detective na pelikula? Namumuhay ba siyang doble? Ordinaryong tatay sa umaga? Movie star sa gabi? Hindi ito ipinaliwanag sa palabas, pero masyadong magkahawig para hindi pansinin. Nakakatawang isipin na baka ang tatay ni Winton ang pinakamalaking undercover celebrity sa Bluey. Karamihan sa mga tagahanga ay kilala si Chloe, ang Dalmatian na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Bluey. Pero ang kanyang pamilya ay may tinatagong nakakagulat na misteryo na halos walang nakakapansin. Mayroon palang nakababatang kapatid na lalaki si Chloe. Noong mga unang araw ng Bluey, tinanggal ng Ludo Studios ang ilang background na character dahil kulang sila sa oras para i-animate lahat. Kaya siguro bihira lumabas ang ibang magkakapatid tulad ng kay Indy, pero si Chloe, nakita natin ng palihim ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa season 1. Sa isang episode, habang papunta sa playground ang mga healer, nakita nila ang nanay ni Chloe na nagtutulak ng stroller. Akala ng karamihan isa lang siyang background character, pero hindi pala. Muli natin siyang nakita sa Spy Game, ngayon ay nasa parke kasama ang asawa. Ibig sabihin, ang sanggol sa stroller ay kapatid na lalaki ni Chloe. Ang kakaiba, hindi na siya lumitaw muli kahit noong bumisita si Bluey sa bahay ni Chloe. Maaaring masyado pa siyang bata para maging bahagi ng kwento o baka tahimik siyang inalis ng mga animator sa palabas. Sa episode na The Sign, napansin namin ang ilang bagong karakter na hindi pa namin nakita noon at isa sa kanila ang nakakuha ng aming atensyon. Siya ang pangalawang abay ni Frisky sa kasal. Sa kasal, pinili ni Radley sina Bandit at Stripe bilang abay, habang si Frisky naman ay si Chili ang pinili. May isang karakter na di natin alam ang pangalan at may ilang posibleng pagkakakilanlan siya. Matagal nang magkakilala sina Frisky at Chili mula pagkabata. Alam natin ito dahil kadalasan, malalapit na kaibigan ang pinipiling ninang, gaya ni Frisky kay Bluey. Dagdag pa, ang presensya ni Maynard Lolo, kapitbahay ni Mort sa kasal, ay nagpapakitang magkasamang lumaki sina Frisky at Chili malapit sa lawa. Kung totoo yon at hindi si Brandy, kapatid ni Chili, ang piniling abay ni Frisky, ibig sabihin, malapit talaga sa kanya ang misteryosong karakter na ito. Kapatid kaya niya ito, hindi sila magkamuka pero hindi naman talaga yon issue. Magkaiba rin ang kulay ni na Bluey at Bingo. May posibilidad din na siya ay hipag ni Frisky. Laging itinatanong ng mga tagahanga ng Bluey, bakit walang pusa sa mundo ng Bluey? Nakita na natin ang mga aso, kabayo, ibon, butiki at iba pa, pero pusa wala ni isa. Ang pinakamalapit na nakita natin ay sa isang episode kung saan nakita ng mga healer ang isang nasugatang budgie.
Sinabi ni Bandit habang tinitingnan ng ibon na baka pusa ang may gawa nito. Pero iyon ang kakaibang bahagi. Hindi pa tayo nakakakita ng pusa. Hindi naglalakad, hindi sa paaralan, ni alaga. Kaya nasaan na ang mga pusa? May misteryo sa Bluey na di pa rin nasasagot sa 3 season. Sino ang tatay ni Indy? Madalas nating nakikita si Indy at ang nanay niya. Lalo na sa episode na Markets kung saan magkasama silang nagtitinda sa vegan food stall. Pero hindi pa natin nakita ang tatay niya. Tapos, sa isang episode, may natutunan tayong mahalaga. May kapatid na babae si Indy na ipinanganak ng maaga. Ipinaliwanag ni Indy na ang mga sanggol na ipinanganak ng maaga ay matagal na nananatili sa ospital. Hindi basta sinasabi ng bata yan, siguro base ito sa totoong kalagayan ng pamilya niya. Ang susunod na pahiwatig ay mula sa episode na Wild Girls. Nag-away sina Indy at Rusty nang sabihin ni Indy na ang mga tatay ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng bata habang nagtatrabaho ang mga nanay na nagpapakita ng kanilang buhay sa bahay. Sa pamilya ni Indy, ang nanay ang nagtatrabaho habang ang tatay ang naiiwan sa bahay kasama ang mga bata. At kung ang kanyang nakababatang kapatid ay bata pa o nangangailangan pa ng medikal na pag-aalaga, malamang na ang tatay ni Indy ang gumugugol ng karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa kanya. Ito ang dahilan kaya hindi siya nakikita sa palengke o paaralan. Abala siya sa pag-aalaga sa batang kapatid ni Indy na nangangailangan ng atensyon. Hindi pa ipinapakita ng palabas ang mukha, pangalan o itsura niya. Makikilala kaya natin ang tatay ni Indy o mananatiling misteryoso siya? Isa sa pinakamalaking misteryo tungkol sa pamilya ni Bluey? Si Winton, ang cute na maliit na bulldog, ay isa sa mga pinakamasayang kaibigan ni Bluey. Pero misteryo talaga ang tungkol sa kanyang pamilya. Nakikita si Cornelius, tatay ni Winton, sa ilang episodes pero ang nanay niya ay hindi ipinapakita o nababanggit sa serye. Sa episode na Helicopter, hiningi ni Winton kay Bluey na dalhin siya sa bahay ni tatay, na siyang pinakamalaking pahiwatig. Maisip mo ba ang bahay ng tatay ko? Binago ng pangungusap na yan ang lahat. Karaniwan, ang sinasabi ng mga bata ay bahay ko o tahanan. Pero si Winton, sinabi niyang bahay ng tatay ko, kahit di niya alam kung nasaan ito. Saan siya nakatira? Hindi ko alam. Winton, Ipinapahiwatig nito na hindi niya kasama ang tatay niya. Kaya malamang kasama niya ang nanay niya, na hindi pa natin nakikita. Kung ang nanay ni Winton ang kasama niya sa bahay. Nakakabahala na hindi siya lumalabas sa paaralan, party, parke, o ibang lugar ng mga magulang. Nasaan siya? Bakit si Cornelius lang lagi ang naroroon? Hindi ba talaga nagpapakita sa screen ang nanay ni Winton? Abala ba siya o hindi pa lang ipinakikilala sa palabas? Ang pagkawala ng nanay ni Winton ay isa pa ring malaking misteryo ng pamilya sa Bluey. Hindi opisyal na katotohanan ito, kundi teorya lang ng mga tagahanga. Pero isa sa pinaka-wild at masayang teorya sa Bluey community. May mga birong tagahanga na sina Bandit at Chili ay daw mga international smuggler. Parang baliw pakinggan, pero ito raw ang teorya. Si Bandit ay arkeologo na naguhukay ng bihirang sinaunang artipakto sa kaniyang mga ekspedisyon. Si Chili ay nagtatrabaho sa seguridad ng paliparan bilang taga-inspeksyon ng mga bagahe at gamit papasok at palabas ng bansa. Para sa ilang tagahanga, bagay na bagay daw ang dalawa nilang trabaho. Ayon sa teorya, si Bandit ang nakakadiskubre ng mahahalagang artipakto at si Chili, eksperto sa paliparan, ay tahimik na tumutulong makalusot ito sa customs. Pero biro lang ito ng mga tagahanga. Ang Bluey ay wholesome na palabas pambata. Hindi gagawing kriminal ng mga lumikha ang mga healer. Pero sumikat ang teorya dahil sa laki at ganda ng bahay ng mga healer para sa pamilyang parehong may simpleng trabaho ang magulang. Dahil dito, nagtatanong na ang mga tagahanga ng nakakatawa. Baka ampon si Tito Radley o half-brother ni na Bandit at Stripe. Kapansin-pansin si Rad sa pamilya ng mga healer. Sa opisyal na website ni Bluey, nakalista si Radley bilang Red at Blue Healer, katulad ng ibang miyembro ng pamilya. Pero siya lang ang may matingkad na pulang balahibo. Hindi ito magiging kakaiba kung hindi dahil sa isang bagay. Ayon sa parehong website, sina Lolo Bob at Lola Chris ay mga Blue Healer. Kung parehong asul ang magulang, paano sila nagkapulang tuta? Matapos magsaliksik tungkol sa genetika, nalaman naming pwedeng asul o pula ang Blue Healer. Pero mas dominanting katangian ang pulang balahibo. Kaya lumalabas ito kung isa sa magulang ay pula. Tulad ni Bingo na nagmana kay Chili. Dahil walang pulang kulay ang magulang ni Bandit, nagtatanong tuloy, inaampon ba si Radley o may pulang healer na magulang na di natin alam? O baka naman si Rad ay isang pambihirang exception lang? Ano man ang sagot? Si Tito Radley ay nananatiling isa sa pinakakapanapanabik na misteryo sa buong pamilya ng mga healer. Kung naniniwala ka man sa teorya o hindi,
Ipinapakita nito kung gaano karaming mga nakatagong detalye at misteryo ang inilalagay ng Bluey na lantad lang sa ating harapan. Kahit matapos ang 3 season, may mga sorpresang matutuklasan pa rin. Heto ang ilang detalye sa Bluey na baka hindi mo napansin. Kung may napansin ka pa, sabihin sa komento at magkita tayo sa susunod na video.